fortress is our God, a bulwark never failing. Our helper, He amid the flood of mortal ills prevailing. For still our ancient foe doth seek to work us woe. His craft and power are great, and armed with cruel hate. On earth is not his equal. Did we in our own strength confide, our striving would be losing. We're not the right man on our side, the man of God's own choosing. 'Cause as soon as may be, Christ Jesus it is He, Lord Sabaoth this day, from age to age the same. And He must win the battle. And though this world with devils filled should threaten to undo us, we will not fear, for God hath willed His truth to triumph through us. The Prince of Darkness grim, we tremble not for Him. His rage we can endure, for lo, He's to be sure. One little word shall fail Him, that word above all earthly powers. No thanks to them abideth. The Spirit and the gifts are ours, through Him who with us sideth. Let goods and kindred go, this mortal life also. The body they may kill, God's truth abideth still. His kingdom is forever. Ganda, no? Awitin po natin, sabay-sabay tayo. Awitin po natin, saka. Ito, Martin Luther, ano? Okay, awitin po natin. Awit. Almighty fortress is our God, a bulwark never failing. Our helper, He amid the floods of mortal ills prevailing. For still our ancient foe doth seek to work us woe. His craft and power are great, and armed with cruel hate. On earth is not His equal. Did we in our own strength confide, our striving would be losing. We're not the right man on our side, the man of God's own choosing. 'Twas us who that may be, Christ Jesus it is He, Lord Sabaoth His name, from age to age the same. And He must win the battle. And though this world with devils filled should threaten to
through us. We will not fear, for God will. His truth will triumph through us. The prince of darkness grim, we tremble not for him. His rage we can endure, for lo, his doom is sure. One little word shall fail him, the word above all earthly powers. No thanks to them abideth. The spirits and the gifts are ours, through him who with us sideth. Let groups and kindred go, this mortal life also, the body they may kill, God's truth abideth still. His kingdom is forever. Tama to, no? The spirit and the gifts are ours. Yeah, next week, gifts rin tayo. Sabubuyan sa ating topic sa hapon ito, no? Gifts of God. Thanks be to God for His unspeakable gifts. Ulitin ko po, sino na po? Yung sasama sa 25. Meron ko dyan mga, Nanay Lulu, nag-confirm kanina, dalawa. Wala na. Nanay Glo, are you raising your hand? Parang alanganin pa, no? Ganun lang eh. Sino po? Saturday po yan sa August 25 sa Batasan Hills, Quezon City, Mark Baptist Church, Batasan. Yan po ay kanilang missions conference and topics, studying and outlining a message, paano mag-aral at mag-outline, pulpit manners. Ano ba ang mga manners sa pag nasa pulpit? Pwede ba kahit ano lang, pwede bang gawin sa pulpit? O ano ba mga dapat ino-observe na proper decorum pagka nasa pulpit tayo? Pwede bang gawin yung parang itbulaga dito o hindi pwede? So yan po, isa yan sa mga matatalakay. Sa pang topic doon, the art of sermon delivery. Sabi nga the Bible is God's message, and preaching is the way we deliver the message of God. So, ang Bible po, ang mensahe ng Diyos sa atin, at ang preaching ay kung paano dinideliver ang mensahe ng Diyos. So, meron bang dapat na tamang pamamaraan o mas epektibo na pamamaraan para mas maging effective ang pagko-communicate ng message? So, po dapat na malalaman ng bawat isa, lalo na ng mga ngaral. And in the sense, lahat tayo ay mga ngaral, dahil tayo po ay mga witness ng Panginoon. When the Bible says, go and preach, He was actually talking not to pastors only, but to the entire church. So, ang simbahan ang mag-preach, every time na meron kayong nakakausap tungkol sa Ebanghelyo, you are actually preaching Christ. Kahit na conversation lamang yan, share lang kayo, that's a way of preaching already, because preaching means proclaiming. Pero pagka nasa pulpit na, so medyo iba na ang way, iba na ang pamamaraan dyan. Hindi na kagaya ng normal na conversation with someone. Pero the same goal is attained. You are able to proclaim Christ. Nga lamang, pagka public speaking na yan, talking to public, medyo meron dapat na ino-observe para maging epektibo ang pag-communicate. Makakatouch mga attention kasi possible na pagka hindi mo magawa yan, maaaring nakaupo ang tao at parang nakikinig, pero ang isipan yan hindi mo na naho-hold, wala nang inisip kung kailan kayo matatapos, takal na iniisip kung ano na, mamaya makabutan pa ng ulan, sana matapos na para mawala ng ulan, baka kung ano nung naiisip. But kung nakaka-observe tayo ng proper sermon delivery, baka sakaling mawala sa isip niyo, at makakonsentrate. Kailangan ba ang paggamit ng mga anecdotes or mga illustrations,
Kasi kalimitan sa preaching, yun ang naiiwan eh. Yung mensahe, nakakalimutan, pero yung anecdote, o yung illustration, naiiwan sa isipan. Pero yung mga anecdote dapat, medyo related sana sa mensahe, para kahit na yun na lang ang natandaan, yung moral lesson, eh, andun pa rin, ano? Kagaya nun. Illustration yan, may namatay kasi nag-backslide. Hindi natin masasabi, ano, na nagtagpog ang Diyos, kaya pinatay siya, kasi kinalimutan niya ang Diyos ng 2 buwan. Hindi naman ganun ang Panginoon, no? Pero meron moral lesson doon. He is not in the right place at the right time, di ba? Sunday is supposed to be, you are in the church of God. Sa tahanan tayo ng Panginoon. E kung nasa church siya, hindi siya sana nabangga. Di ba? So, may mga moral lesson kahit sa mga illustrations. Ngayon po, mga matatalakay sa subject matter doon, interpretation, biblical interpretation. Pwede ba na kung anong pagkaunawa mo, yun na. O merong tamang step-by-step na guideline kung paano ini-interpret ang Bible. Or can anyone's own interpretation be applied? Yung bang sarili mong pangunawa, yun na ba agad-agad ang i-apply mo dyan? O kailangan meron tayong susundan na guideline para mag-arrive ka sa tamang pagkakaunawa sa iyong binabasa. So maganda po na pakinggan din po natin yan, ano, at maging bihasa tayo sa art niya, art of interpretation, which is actually called hermeneutics, para hindi tayo maging mga bula ang propeta, no? mga false teacher and false prophets ang kalalabasan po natin. So bago pong lahat, basahin muna po natin in Zechariah chapter 12, para makakausap-usap po tayo sa ating scripture reading. Diba madali po ba kayo? Hindi naman siguro, no? Pero ba nagmamadali dito? May lugaw. Sige, magmadali kayo. Hindi kayo makakatikin ng lugaw. Yeah, Lord's Day naman ngayon eh. Diba? Lord's Day ngayon sa Panginoon to. Ibaling maaga naman ako natapos kanina, no? So, Zechariah chapter 12, 1 to 14. Let us read responsibly the burden of the word of the Lord of Israel. Saith the Lord, which stretcheth forth the heavens, and layeth the foundation of the earth, and formeth the spirit of man within him. Pagka ba pinapanganak ang bata, yung kaluluwa niya, namamana niya, o direct creation ng bawat kaluluwa? Meron bang dinidirect created ang Panginoon na makasalanan? Di ba ang kaluluwa natin makasalanan? Yung direct creation ng kaluluwa, gumawa Diyos ang kaluluwa ng makasalanan? Paano ba? O ginamana mo na lang ang kaluluwa mo? So the Bible is silent on that matter, pero parang may idea tayo sa verse 1, no? Verse 1 to lang eh. Sabi sa verse 1, the burden of the word of the Lord for Israel, saith the Lord, which stretcheth forth the heavens, and layeth the foundation of the earth, and formeth the spirit of man within him. So tama yung sinasabi ng direct creation. Pero kung paano nagiging makasalanan yung kaluluwa, yun ang medyo mahiwaga. Ano siguro, kapag ka nagkaroon na ng fusion, sinabi ko siguro lang, sinabi. Kapag ka nagkaroon na ng fusion yung kaluluwa, ang tao at yung kanyang katawan, doon siya nagiging makasalanan, ano? We do not know. Pero one thing is sure, according to verse 1, ang bawat kaluluwa ay lalang ng Panginoon. So maraming bagay na naging silent ng Bible, kaya hindi tayo pwedeng maging dogmatic, dun sa mga parts of the Bible wherein the Bible was silent. Dahil wala naman tayo, nangyayari yun eh. Ano? Kagaya ng mga future events, eschatology, hindi pa naman nagaganap, we cannot be dogmatic. Unless on some parts na talagang naging malinaw ang Biblia. Creation, no? Hindi tayo naging dogmatic on some parts of it. Dahil wala naman tayo. Wala nga naging saksi dyan kahit sa Adam. Kaya hindi naging saksi dahil siya naman yung kauli-uli ang ginawa. Diba? So there are things wherein we cannot be very dogmatic. But there are also parts of the Bible wherein we can be absolutely dogmatic. Talagang ipaglalaban natin yan. Verse 3, and in that day will I make Jerusalem a burdensome stone for all people. All that burden themselves with it shall be cut in pieces.
though all the people of the earth be gathered together against it. And the governors of Judah shall say in their heart, the inhabitants of Jerusalem shall be my strength in the Lord of hosts their God. In that day will I make the governors of Judah like a fire of fire, and like a torch of fire and sheep. And they shall devour all the people around about, with the right hand and on the left. And Jerusalem shall be inhabited again in her ways, in Jerusalem. The Lord also shall save the tents of Judah first, that the glory of the house of David and the glory of the inhabitants of Jerusalem do not magnify themselves against Judah. But that day shall the Lord connect the inhabitants of Jerusalem, and he that is evil among them, and the day shall be his seed, and the house of David shall be his son, as the angel of the Lord before him. And it shall come to pass in that day that I will seek to destroy all the nations that come against Jerusalem. And I will pour out the house of David, and upon the inhabitants of Jerusalem, the spirit of grace and supplications, which they shall look upon me, whom they have cursed, and they shall mourn for me, as one mourneth for his only son, and shall be in bitterness for me, as one that is in bitterness for his firstborn. Alam niyo po ba yung pinoprophesy dito sa verse 10? Yung pagdating ni Christ sa Revelation, yung kanyang tagiliran, sabi nga nila, hindi pa gumagaling, diba? Yung kanyang sugat, hindi pa gumagaling. O kung gumaling man, peklas na yan. Ano? So, ang pinoprophesy dito, ano na yun bago mag-millennium. Nakita niyo yung distansya na 2,000 years earlier, tinuhog na ang Panginoon. Pero ang pinoprophesy dito, yung pagbabalik pa niya, bago mag-millennium. Napaka long shot ng distance niya. Masyadong mahaba. That's how prophets look sa prophecy. Pinoprophesy nila, pagkakanulo siya, ibebenta ng halagang 30 pieces of silver. And then, the same book of Zechariah was also prophesied na ang Panginoon pagbalik niya, makikita siya, makikilala siya sa kanyang, actually, revelation na yun. Diba, sa second coming, merong two parts. Part 1 is the rapture, and part 2 is the revelation. Ang tawag yung i-reveal ng Panginoon ng kanyang sarili. Sabi sa verse 11, I will pour upon the house of David and upon the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and of supplication, and they shall look upon me whom they have cursed. So, tapos na yung kanyang pagkapako, yung crucifixion, tapos na ito. Na-resurrect na siya. At itong tinutukoy dito sa verse 10, second coming na, after 7 years tribulation. They shall look upon me whom they have cursed, and they shall mourn for him, as one mourneth for his only son, and shall be bitterness for him. Okay, 11. In that day shall there be a great mourning in Jerusalem, as the mourning of Hadad Rimmon in the valley of Megiddo. The family of the house of Levi apart, and their wives apart. The family of Shimei apart, and their wives apart. All families are remaining, every family apart, and their wives apart. So, sana mas lalong tumitibay ang ating paniniwala na ito talaga ay salita ng Panginoon. So, kung naniniwala na tayo noon, lalo tayong hahanga talaga sa Biblia, na ang kanyang mga prophecies talagang tumpak lahat, walang nagko-conflict. Can you do that with some other books na there are 40 writers? Sabihin mo, gawa kayo ng aklat of your own choosing kung ano gusto nyo, then magdilip tayo, i-compare natin yung mga ginawa natin dito. Palagi ko, walang magkakatugma. Diba? Magkakaiba-iba ng topic yan. Iba-ibang mga tatalakayin yan. At kung meron mang magkakapareho, sigurado, meron mga part yan, hindi sila magkakapareho, hindi nila magkakasunduan. Ang Bible, di ba? Ang nakakamangha sa Biblia, different span of time.
Kasi nung na-complete ng Bible, 1,500 to 1,500 or 600 years bago na-complete. So yung mga sumulat, mga nagkamatayan na, saka palang lilitaw yung isa para sumulat, namatay, and then meron na namang papanganak para magsulat, namatay. So hindi mga nagpapangabot yung iba. Kagaya ni Moises, hindi niya inabot si David, di ba? Si Apostle Paul, hindi niya inabot sila Isaiah. But wonder of wonders, lahat ng mga books na sinulat nila, pare-pareho, no? May coherence, may harmony. Each book complement each other. Nagko-complement. Walang nagko-contradict. Kahit sa mga practices na pinredict nila, lahat nangyari. Yung mga prediction ni Zechariah, na-predict na yan ni King David, pare-pareho katupad. Ano? So this is really indeed the Word of God. Okay? Buksan po natin muli ang ating Bible sa Ephesians chapter 1. And we will read Ephesians 1 up to 30. Efeso, Kapitulo 1, 1 up to 13. And the title of our message afternoon is The Blessings of God. Kapag po pinag-uusapan ng blessing ng Panginoon, ano ba ang mga usual na idea ng tao sa blessing ng Diyos? Usually, ano yan? Material, di ba? Pinagpala ako ng Panginoon, bakit? Meron akong bagong house and lot. Tama naman yan, blessing talaga yan, ano? Ano ba mga usual idea natin sa blessing? Pinagaling ako ng Diyos. Dati ako, meron na akong terminal na karamdaman. Terminal na ito. May cancer ako, may taning ng buhay ko. Pero, sa pagpapala ng Diyos, asitaba lang. Wala na, talsik na yung cancer. Pinagpala ng Diyos yung asitaba. Bumalik na ako. Yan, ano? O itlog lang. Bumalik na ako sa itlog. So, yan. Minsan, talagang nasasambit natin na blessing yan, di ba? Yan ang mga ordinary blessings na naiisip natin pag sinabi natin blessing of God. Ano pa? Ano pa mga alam natin mga blessing? Aside from material blessing, aside from healing, ano pa? Long life, or security, emotional security, ano pa? Career, na-promote ka. Well, actually, pwede mo siya makakonsider na blessing, no? But when we are speaking of blessings, as the Bible calls them, ano? Ano ba tawag talaga? Ano ba ang mga tinatawag ng Biblia na blessing? Yan o, ang Ephesians chapter 1. Kita natin. Ano ba itong mga binabanggit talaga na tunay na blessing, ano? Yung mga nabanggit ko kanina, mga idea natin yan eh. Although it may be part of it, ano? Pero when the Bible specifically mentions blessing, actually ang meaning ng Bible ay mga spiritual. Yan po talaga ang primarily na application. Pag sinabi natin blessings ng Panginoon, no? Primarily tumutukoy yan sa mga spiritual blessings. At yung mga kategory ng blessing na nabanggit natin, yung mabuting kalusugan, long life, bagong bahay at lupa, o mga karir na maganda, no? Trabaho. Parang hindi ho nababanggit dito sa Ephesians chapter 1, ano? But it may be part, ano, kasi sabi ng Proverbs, so shall the Lord bless your wine presses, ano, will burst with your wine. When you honor the Lord with your substance, He will increase. The Lord will increase us. He will pour out blessings wherein there is no room enough to receive it. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thy increase. So shall thy barns be filled with plenty. Barns, ano ba yung barns? Stakan ng pagkain. Stakan ng mga reserva mo, pagkain na uubusin, bodega. So, material yan, ano? So, masasabi rin natin ang blessing yan. But when the Bible speaks of some blessings, ano, primarily, application ng blessing, ang tinutukoy po ay spiritual blessings in Christ. So, doon po tayo focus muna ngayon, ano? Saka na muna yung mga material, health, long life, or career advancement. Ano ba itong tinutukoy na spiritual blessings which primarily tinutukoy ng Biblia? Ephesians 1.
Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus, grace be to you, and peace from God our Father, and from the Lord Jesus Christ. Bigyan ko lang po kayo ng background. Ang Ephesus po, isa sa mga lugar sa Asia Minor. Hindi po ako nagkakamali. Isa yan sa mga lugar na narating ni Apostle Paul, kung saan siya nangaral, at doon siya nagkaroon ng maraming mga resulta sa kanyang pangangaral. Yan nakalaban sila, yung silversmith, Demetrius, the silversmith, siya yung mga naglililok ng mga souvenir items ni Diana. Na nung na-convert yung Ephesians, humina benta kasi umiwas sa idolatry ang mga Ephesians, di ba? Nagalit siya ngayon, lahat ng mga silversmith, inipon niya, sabi niya, mag-rally tayo. At nagsisigaw sila ng about 2 hours. Wala na silang ibang sinabi kundi, great is Diana, the goddess of the Ephesians. Sabi tuloy ng town clerk, sino bang hindi nakakaalam na sumasama tayo kay Diana? Kung meron kayong anumang laban sa mga taong ito, merong local court, dalhin nyo sa korte. Pero pag ginagawa nyo ngayon, riot ito eh. Pag dumating ang mga otoridad at na-question tayo rito, anong inasagot ko? Diba? Pero ano po tawag ng mga Ephesians kay Apostle Paul? These people that turned the world upside down. Andito na ang mga tao bumaliktad sa mundo. Pinag-iikot nilang buong mundo. Inumpisa na nila sa Macedonia, Akaya, Corinto, at ngayon naririto na ngayon sila sa lugar natin. These people that have turned the world upside down, because ang mga tao ng araw, mga kapatid, are all polytheists. Halos lahat ng mga tao mapagsamba sa Diyos-Diyosan. They believe in plurality of God. Lalo na mga Greeks, sabi ni Apostle Paul, of all people, you seem to be most superstitious. Almost in everything you have a God. They have a God of war, a God of the sea, God of love, God of light, Kung ano mga gods, God of darkness, yung God of darkness sila, of the Hades, or Poseidon, yan ang kanilang mga gods. Mga Greek mythology. Pati dun sa Diyos na hindi nila nakikilala, ginawaan pa nila ng pedestal. Nga lang, hindi nila kung ano itsura, bakante. Pero merong inscription, to be unknown God. Sabi ni Paul, yan ang ipipreach ko, yung Diyos na hindi nyo nakikilala. Kaya mga Ephesians, sila? Nagpa-practice, marami sa kanila nagpa-practice ng black arts. Kung paano mag-hypnotize, black magic. Nagpa-practice sila ng black art. Kung paano magkaroon ng tagabulag. Ganyan, naglalakad ka, hindi ka napupuna. Ganyan, Kung paano mag-cast out ng demon. Ano yung mga words na pinagpe-pray, Sinasabi, para hindi ka makakatamahas. May mga ganyan eh. Pero para hindi ka tamaan ng kidlat. Kaya kung naalalaman niya, naka-receive din ako dyan eh. Out of curiosity. Kasi nagkaroon ko yun ng member na minememorize niya. Sa bawat bagay, gawin silang minememorize na ano tawag nila dyan? Hindi lang spell eh. Orasyon. Pero sila mga egusum. Tapos yung Latin word, isa, susubo nila. Lulunukin nila yun. Pagka may kidlat, meron silang orasyon dyan sa kidlat. Pag may aso, parang sila makagat ng aso, yung galit sa aso, mamaya, pagdaan nila, maamo na. Ano yan eh, demonic yun eh. Bilis ko po, demonic yun. Diba, according to the Bible, there is such a thing as sorcery. Diba? Sorcery. Ay patay na, minsan, mapapabangon mo ba yung isa nagsasalita na kapareho niya? Diba? Yan ang ginawa ni Saul, King Saul, diba? Yung witch of Endor. Sino bang ibabangon natin? Gusto ko, pabangonin mo si Samuel. Patay na si Samuel. Diba? Yung mga medium,
Diba, ganyan? Mga medium. Kaya yung babae, nagsasalita na yung medium, ano? Ang gusto makausap, mister mo. Yung lalaki, mamaya, yung babaeng medium, nagsasalita na, ang kaboses ng mister mo. Bakit ba umalis ka nang hindi nagpapaalam? Iniwan mo kami. Kaman lang nakapamaalam. Ano bang gusto mong sabihin at hindi ka nakapamaalam ng maayos pag binabagabag? Araw-araw kinakalampag mo ang ating kwarto. Wala ba? Meron palang mga unfinished business. Hindi na. Tapos, hindi na ihanda. No? Nung gusto mo yung makausap. Akala mo, kausap mo yung asawa mong namatay. Yung pala, demon na yun. Di ba? Kasi according to the Bible, pagpatay ng tao, he goes to the place of torment, right? Hindi na yung makakalis, hindi na pinapayagan umalis eh. Nung namatay si Lazarus, hindi na pinayagan makabalik pa. Sabi ni Abraham, hindi na bumabalik ang isang patay. Hindi na pinapayagan niya. Eh bakit kaboses sa kaboses niya? Bakit? Hindi ka kaya magaya ng demon? Kaya nadidisiba maraming tao. So, nung nag-preach si Paul sa Ephesus, marami na convert. At sabi ni Pablo, ilabas na ninyo ang inyong mga bolang itim. Iluwanan ninyo yan. Pati mga libro ninyo, ano? At hindi po nila mga black art, ano? Mga libro, mga black magic. Na-mention sa Book of Acts yung kung gaano halaga. I-convert mo yan sa current price ng dollar, ano? Convert mo yan. Na-mention yan, kung gaano halaga eh. I-convert mo yan sa dollar. Grabe, no? Grabe ang halaga. Sinunod nila lahat yun. Okay ngayon, marami ngayon na-save sa Ephesus. Ano? At sino naging pastor nila doon? Nandun yung matagal-tagal. Si Timothy. At pagdating ng Book of Revelation, yung 7 Asia Minor churches, na-mention doon ang Ephesus. Na maganda ang comment ng Panginoon sa Ephesus. Ang problema lamang niya, he left or she left her first love. Kumbaga, dating init ng kanyang pagmamahal, iniwan niya. Kumbaga, mula sa pagiging masigasig, pagiging matino, dumating din sa punto na lumamig ang Ephesus. So, basahin po natin itong aklat ni Apostle Pablo sa mga taga-Epheso. Verse 3, sabi niya, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ." So, ano po yung mga spiritual blessings na yan? Election is one. Iba blessing, yung mapili ka ng Diyos. Saan ka pinili? Pinili ka ba maging tagapagmana ni Ayala? Pinili ka ba na maging tagapagmana ni Isabel? O ni Pacquiao? O maging tagapagmana ng sino bang kilala natin mayaman? Ang pagkakapili sa atin ng Diyos, pinili niya tayo sa dinami-dami ng tao na magmana ng buhay na walang hanggan. Pwede mo bang ikumpara yung yaman ng mundo sa buhay na walang hanggan? Aba, sino bang hindi matutuwa na malaman mo na pinili ka ng Diyos for some blessings, ano? Yun nga lang mapili ang pangalan mo sa one for all, one for one, eh. Baga naman, iyak-iyak na yung tao, di ba? Bossing! Napili ka lang sa one for all, one for one. Maximum of 50,000, sabi mo na, kasi meron pang bossing savings, no? Kaabot ka ng 100,000. Halos mayak-yak na yung tao, halos sambahin na si bossing, di ba? Kung wala ka, wala ako ngayon. Parang Diyos na si bossing. Wala ako ngayon dito. Ginawa ng Diyos. Ano yun? 100,000 pa lang yun, di ba? Di ba yung mapili ka? Yung malaman mo na pinili ka sa isang blessing. Napakaganda nun eh. Mapili nga lang pangalan mo sa raffle, mabunod lang ang pangalan mo sa raffle. Sa dami na naghulog, ikaw yung nabunod at magkakaroon ka ng Innova, di ba? Aba, maglulundag ka na, di ba? Baka sa taas ng lundag mo, umuntog ka sa kesame. Sa sobrang tuwa. Di ba? Grabe tuwa mo. Napili ang pangalan mo sa isang napakalaking blessing na kotse. Di ba? Pero mga kapatid, yung kung pagkapili sa atin ng Diyos, higit pa sa halaga ng
brand new car, or brand new house and lot. Pinili ka ng Diyos na magkamit ng buhay na walang hanggan. God chose you to inherit eternal life. Marami ang binaypas. Gawin mo yun, napakaraming binaypas. God let them live and God let them die in their own natural condition without any intervention, but in your case, ang Diyos nag-intervene. So, dinami-dami ng tao na kapareho mong mapapahamak din, isa ka sa pinili ng Diyos na pamamanahan niya ng buhay na walang hanggan. Hindi ho yan mababayaran niya ng isang raffle ticket. Hindi yan mababawasan. Hindi mo pwede ikumpara sa halaga ng mundo. Hindi mo may kukumpara sa tawag ni Mosing. Wala yan, mga kapatid. And according to the Bible, God elected you before the foundation of the world to inherit eternal life, to inherit His kingdom. Kaya yung blessing nga, mga kapatid, yung mapili ka na magmana ng buhay na walang hanggan, that will overshadow all other blessings we might have in this life. Mabubura niyan. Hindi mararamdaman yung mga blessing na nakamtan mo sa mundong ito. Kukumpara mo sa buhay na walang hanggan. At alam niyo po ba, mga kapatid, ang buhay na walang hanggan, hawak na natin ngayon. Tutuloy na lang natin yan. Pagkamatay natin, hawak mo na yan eh. Ano ba yung ibig sabihin ng buhay na walang hanggan? Buhay na walang hanggan does not mean eternal existence. Hindi nang ibig sabihin ng buhay na walang hanggan. Kahit mga demonyo, everlasting din ang existence niya. Kahit ang mga pa-impyerno, everlasting din ang existence niya. Ano bang ibig kong sabihin ng magmamana ka ng buhay na walang hanggan? At tinutukoy po na magmamana ka ng buhay na walang hanggan is, there is therefore now no condemnation, meaning, dadalhin ka sa presensya ng Diyos, qualified ka na harap sa Diyos, at matatanggap ng Diyos, dahil wala na paghatol sa mga kasalanan. Dahil lahat ng hatol na para sa iyo ay kinatulan na sa Panginoon Jesus. Wala na ngayon ang kahatulan sa iyo. Isang napakalaking pagpapalaya. Legally speaking, wala ka ng atraso sa mga batas ng Panginoon. Acquitted ka na. You are cleared. Na-clear ka na sa lahat ng atraso mo. You are cleared of all your guilt. Dahil isa yan sa napakalaking spiritual blessing. Kaya minsan, nalulungkot tayo. Bakit ba matanda na ako, wala pa akong bahay, wala pang lupa. Matanda na ako, di man ako nakaranas ng konting ginhawa sa mundo. Ayaw lang ba ganyan, mga kapatid? Di ba matagal na marami ganyan ng mga Kristiyano? Lazarus, yung composer ng Mansion Over the Hilltop, favorite ni Brother Gilbert. Ano sabi ng I'm satisfied with just a cottage below, a little silver and a little gold. Buti pa yung cottage, may ari ng cottage, may little silver, little gold. Tayo wala eh. So ito yung fake yan eh. Hindi mag-gold. Di ba? Pero satisfied na siya, di ba? Bakit? Ba't siya nasa-satisfied? Alam niya, somewhere, God prepared for him a mansion. God prepared for him a place where he will walk in streets of gold. He will walk on streets of gold. Doon, hindi na pagkakagawa ng ginto. Wala ka naman, babaw ka pa ng piko para titik-tikit mo yung kalsada kasi ginto, Walang papansin doon. Wala kang bibili sa'yo. Kumbaga, sa sobrang ganda ng lugar, yung mga magagarang bagay dito, napaka-ordinaryo lang doon. Hindi yun papansinin. Saka hindi naman yun ang pinaka-reason ng ating kinaliligaya sa langit eh. Ang dahilan ng ating kinaliligaya ron, nandun ang Panginoon, Nandun siya. Siya yung dahilan ng ating pagsasaya. At yung ating mga kapatiran. Yun ang dahilan ng ating pagsasaya. Hindi yung may mansion. Maganda yung may mansion tayo, pero kumbaga, sa pagkain, side dishes na lang yan eh. Ang importante yung main course. Talagang main course ang Panginoon. Ang ating mga kapatid sa Panginoon. Ang Panginoon Jesus, na matagal natin hindi nakikita pero minamahal. Sinasampalatayanan natin. Makikita natin doon. Yung mga buhay na, yung prutas ng buhay, di ba? Meron itong bungang kahoy ng buhay. The tree of life na nag-better ng ibang prutas, lalabing dalawang klase, bawat buwan. Di ba meron yan? Meron din yung mansion na sinasabi, meron din street of gold na minay-mention dyan. Mga ano na lang yun, pagkas pagkain, side dishes.
Kaya nga eh. So ang talagang main course ay ang Panginoon. So, tuloy po natin. Ano yung mga blessing na yan? According as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. So, nakoforce na rito yung pagiging perfect natin. Without blame. Holy, without blame. So, dito pa lang, election pa lang natin, nakoforce na ng Diyos yung pagiging kalalagayan natin when we reach heaven someday. What else? Verse 5, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ Himself. So not only our election, ano ba po ang mga spiritual blessings dyan? Adoption, which means you now have a new relationship with God. Dati, nung di ka baligtas, ano sabi ng Efeso, Kapitulo 2, aside from being dead, you whom He hath quickened who were dead, according to verses 2 and 3, ano tayo? We are children of wrath, even as others. We are children of the devil. Ye are of your father the devil, sabi ni Christ sa mga Pharisees, ang hindi mga mananampalataya, anak ng demonyo. Pero ngayong nakakilala tayo sa Panginoon at naligtas, nagkaroon tayo ng bagong relasyon. We are now what? Adopted children. Sa tingin nyo mga kapatid, sa mga usaping pang-legal, ano ang mas patibay? Yung legally adopted o yung tunay na anak? Ano lang to? Thought lang. Hindi ba yung adopted? Sabi nung iba, pero kasi ako naririnig o nabasa siguro na, mas matibay yung adopted legally. Ano bakit? Kasi yung tatay o nanay, alam niya ginagawa niya eh. Kasi alam niya, nakikita niya yung bata, nagpapasa siya. Eh yung pagsila mo naman, hindi niya alam kung dilitaw ko o hindi, kung mabubuo ka o hindi. Although in blood, in genes, talagang may connection, Pero kung sabi nila, kung papeles sa pag-uusapan, legal, matibay yung legal adopted kasi yan. Yung pagsila mo nga, hindi nila inaasahan, kung lalabas ka o hindi. Samantala ito, alam nilang ginagawa nila, alam nilang hindi ka kadugo, pero pinili pa rin na nilang i-adopt bilang anak. Ibinigay ang pangalan nila. Meron mga nagsasabi na I do not know how true that is, Pero meron mga ganong mga bagay. So, ganun din po rito, according to the Bible, we are adopted by God. So, God knows what He is doing, So, bukod sa tayo in-adapt ng Panginoon, alam po natin, we were also born. Diba? Marami kasing facets, maraming angulo ang ating salvation, eh. Hindi mo siya pwedeng tingnan lang sa isang side. Kasi, parang polygon, maraming sides. Pwede mo siyang tingnan na na-regenerate tayo. That's one aspect of our salvation. If you want to look at it in the sense na kiniyot tayo sa ating kabulukan, you can call it regeneration. If you want to look at it na dati sa pamilya tayo ng demonyo, sa pamilya tayo ng Diyos, you can look at it as adoption. Kung gusto mo siyang tingnan na tinutubos tayo, it is called redemption. Kung gusto mo siyang tingnan na sa anggulo na akusado tayo at guilty tayo sa judgment bar of God and then acquit, it may be called justification. So maraming angles, maraming facets ang ating salvation. And isa na lamang dyan yung adoption at yung regeneration natin. According to the Bible, we are born from above. We are born from above. Pinanganak tayo ng Diyos. At bilang mga anak, pinamanahan na tayo ng kanyang mismong kalikasan. According to the book of Peter, we are made partakers of the divine nature. Nagkaroon na tayo ng kalikasan ng Diyos. Para bang yung anak, di ba? Nagkakaroon ka ng nature ng magulang mo. You inherit all His genes. Marami kang namamana sa magulang mo. By the same token, ganun din po, we inherit divine nature. Dahil Diyos ang ating Ama. Kaya nagkaroon tayo ng new nature. New nature na naghahanap ng karanalan, naghahanap ng katwiran, naghahanap na luwalhati ng Panginoon, i-please ang Panginoon at mamuhay na banal.
So, adoption. Adoption, that's one spiritual blessing. So, bilang adopted child, dapat meron ka mga yung lifestyle, a new lifestyle. Yung dati na hindi ka pa Kristiyano, ibang lifestyle natin. Makamundo, di ba? Pero ngayong anak ka na ng Diyos, saan ka na dapat maging concerned? According to Ephesians 1:4, that we should be what? Holy and without blame. To be holy and without blame. Yan ang po magiging concern natin. Yan ang bagong lifestyle natin dahil hindi na tayo anak ng demon, ng devil, anak na tayo ng Diyos. So we live up according to the desires of our God. What else? Verse 6, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. Another blessing, acceptance. Bili mo, natanggap ka, no? Mahirap kaya yan. Sa isang grupo, pag hindi ka accepted, mahirap. Sa isang pamilya, turing lang sa'yo, hindi ka kabilang sa pamilya, hindi ka kabilang, mahirap. Pero, may mga servants na minsan, tumahantong pa sa level na Talagang inadat na mismo as family member talaga Naalala niyo ba yung matulong, yaya kayo? Yaya nila Loren Legarda, Senador Loren Legarda. Yaya niya, wala pagkabata. Pagka may sakit siya, mas hinahanap pa niya yung yaya niya. Kasi, mula pagka silang niya, naalagaan na siya, parating kasama, magulang, abala sa mga anak buhay. Kaya nag-isna na niya, ng kasama niya, yaya. Pag may kailangan damit, yaya. Magkakain, yaya. Maghahatid, yaya. Kakain, yaya. Nagugutom, yaya. May sakit, yaya. Kaya nang magkasakit yung yaya niya, Amerika. Anong St. Luke's? Amerika. Usap-usap sila magkakapatid at saan nila mapagawin yung yaya nila kasi may colon cancer. Lokana yung yaya Lokana. Okay, pagkabot natin, matagal na silbing sa atin at nalakihan na natin yan. Pag may sakit nga siya, yayahin natin, hindi nanay Kaya payo ko lang sa atin, huwag natin masyadong din lahat-lahat. Kaya baka mamaya magulat ko bakit ang anak ko mas hinahanap ko yung yaya kaysa sa akin. Magselos ka ngayon, hindi ka pinamasama yan, pero pagka nasa bahay naman na tayo, nangin ka ng trabaho, huwag naman puro yaya pa rin. Kasi kasuhin naman natin anak natin, baka balang araw ang makikilala na yung yaya. Kaya magseselos ka ngayon. Bakit ang anak ko ang hinahanap na yung yaya, ako hindi. So, ano po nangyari sa atin dito mga kapatid? Acceptance. We were accepted. Nagkaroon tayo ng acceptance. Pwede natin sabihin, access. According to Romans chapter 5, we have access to God. Nagkaroon ka na ngayon ng access. Naging katanggap-tanggap tayo. Natanggap tayo. Di ba malaking pagpapala yan? Na na-accept ka sa pamilya ng Panginoon? Nagkaroon ka ng access sa heaven? Dati, napaka-imposible kaya niya. Kahit galing ka sa langit, ngayon na hindi ka pa naliligtas, talagang hindi mo rin ma-accept, kahit ikaw, hindi mo ma-accept ang langit. Bukod sa hindi ka matatanggap sa langit, ikaw mismo, na hindi pa nasa-save, na hindi na born again, kung ngayon ka dadalhin sa langit, baka kahit ikaw, hindi mo ma-accept ang langit. Dahil ang feeling mo, parang hindi ka napapagay. Parang kung wala ka pang new nature, hindi mo ma-accept ang langit, hindi mo ma-enjoy. Parang ang isda na dinala sa katin. At sabihin natin na huwag ka nandiyan sa isda, dagat, kasi ang dagat, hindi ka makahinga dyan. Huwag ka dyan sa dagat, malamig dyan. Maganda dito sa kati at may mansion dito, may bahay dito, may ospital. Dyan sa dagat, walang ospital. Dito may clinic. At ano bang sabihin natin, kapatid? Hanggat hindi nababago ang likas ng isda, hindi niya ma-accept ang tumira sa hindi tubig, sa hindi dagat. Ganon din ang langit. Hanggat hindi ka pa naborn again, hindi ka pa nagkakaroon ng kalikasan pang langit, kung ngayon ka mismo dadalhin sa langit na hindi ka pa naborn again, kahit ikaw hindi mo ma-accept ang langit. At ang mga taga-langit, hindi ka rin ma-accept.
Pero mga kapatid, isa sa napakalaking blessing natin. We gain acceptance. No? We gain acceptance. We have an access. Merong verse na ganyan sa Romans chapter 5. Buksan natin sandali yan. No? Romans chapter 5. Ano yan? Verse na yan. In whom we have an access. Verse 2. Romans 5:2. By whom also we have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. So napakalaking blessing yan, magkaroon tayo ng acceptance. Paano naging possible yan? Dahil napatawad ang kasalanan natin. Alam niyo po ba, pag wala kang acceptance, wala kang access sa Diyos, walang bagay na gagawin mo na pwedeng ikatuwa ng Diyos. Kahit anong gawin mo, parating reject, hindi matanggap ng Diyos ang ginagawa mo. Gawin mo, panalangin ng unbeliever, marumi pa sa harapan ng Diyos. Nananalangin niya. Nag-o-offer na ng prayer niya. Nag-o-offer na ng pagsambayan. Pero nire-reject pa ng Panginoon niya. Alam niyo ba, kung minsan sa pananalangin, tayo ng ibang reliyon. Tayo. Paano manalangin ng mga Katoliko? Kaya ito lang ang sabi ko, ilang beats yun. Di ko alam ilang beats yun. Hindi na nakakala. 36? Ha? 50. 50. Kada beat, ilang prayer ang kada beat? Yun niya, 50 times 10, 500 prayer yan. Talong-talo tayo, pero maraming nakakagawa niya. Paano mag-pray ang mga taga-Tibet? Paano mag-pray ang mga taga-Tibet? Grabe, di ba? Yung mga Dalai Lama, yung mga monks sila, matindi ka sa panalangin niya. Ilang ulit mag-pray ang mga Muslim sa maghapon? 5 times. 5 times a day. Kasi brother, Dave, ilang siya nag-pray? Ano na to? Baka sa pagkain lang nag-pray. Diba? Talong-talo tayo mga kapatid. Pero kahit ganun sila katimoto sa kanilang reliyon, ang masasabi ko lang mga kapatid, according to the Bible, reject. Reject. Pero ikaw, kahit na sandali lang ang naging manalangin mo, o dahil anak ka ng Diyos, pinagbibigyan na ng Panginoon niya, dahil anak ka niya. Pero sa totoo lang, itong anak ko ito, napupuntusan ko ito. Kailangan lang ako, pagka-pray lang ito, kailangan ako eh. Walang pusa itong manalangin. Pag may problema, tsaka lang ako hinahanap. Pupuntusan ko ito eh. Pero anak ko pa rin ito eh. Kaya natatanggap ng isang manalangin mo. Pero yung iba, kahit na anong kadimoto sila sa kanilang prayer, their prayer, the worship they offer is not acceptable to God according to Proverbs 15 verse 18. Hindi natin yan, no? Ang worship, prayer ng unsaved, hindi tinatanggap ng Panginoon. Proverbs 15 verse 18. Parang mali ito. Mali yung verse nila. Ang sabi po ng verse is the prayer of the unrighteous is abomination in the sight of God. Abomination or abominable. I got the wrong verse about but in the book of Proverbs. Yan, natin yan. The prayer of the unbeliever or the wicked is abominable. Imagine niyo, no? Prayer na yan. Hindi pa acceptable. Abominable. Prayer na. Bakit mga kapatid? Because they have no acceptance. Hindi nakita, hindi ko rin nakita. Prayer of the wicked is abomination in the sight of God. Bibigay ko sa inyo. Ano yan? Assignment ko. Assignment ko rin. Ha? 15.8. Babawasan pala ng isang 1. Typographical error. Ayan.
The sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord, but the prayer of the upright is His delight. Kahit maiksi lang ang prayer ni Brother Dave, acceptable. Bakit? Delight ng Panginoon ang prayer ng kanyang mga anak. Pero kahit sacrifice na yan, offer of prayer na yan, worship na yan, hindi pa rin yan acceptable, ano? Kapag unbeliever ang tao. Abominable. Abomination. Hindi ka lang magtanggap. Wala, isusuka. Hindi ma-accept ng Panginoon. Pero, isa sa napakagandang blessing na yung mga Kristiyano ay na-accept ang ating prayer, na-accept ang ating worship ng Panginoon because we have acceptance to God. Okay? So, another blessing, tuloy po natin, ano po? Ephesians. Aside from acceptance and forgiveness, paano po ba natin naging itong access na ito? According to that verse, in the beloved. Sino yung beloved na yan? That is the Lord Jesus Christ. Kaya tayo na-adapt, kaya tayo na-accept ng Diyos. Hindi ito lang lahat ng dahilan ang Panginoon. We are made accepted in the beloved. Wala tayong naging merit para maging katanggap-tanggap sa Diyos. Kung hindi, dahil lamang sa Panginoon. Lahat ng anumang pribilehiyo na meron tayo ngayon sa Diyos, access, privileges, ano man yan, that is all for the sake of Christ. Even our prayers, hindi natin ito idiretso sa Diyos kung hindi daan sa Panginoon. Kaya nga sa panalangin natin, ano sinasabi natin sa prayer? All these things we pray and ask for the sake of your Son, Jesus. Alang-alang sa iyong anak na si Jesus. Hindi kami makadiretso sa iyo, Ama. Hindi namin kami makakalapit sa iyo dahil hindi mangyayari yan kung wala ang Panginoon. Kaya dinadalangin namin ang lahat ng ito alang-alang sa ngalan ng iyong buktong na anak. It is all for the sake of Christ, the beloved. Kaya tayo nagkaroon ng karapatan. Kaya tayo tanggap ng Diyos dahil lamang sa Panginoon. Another blessing, verse 13. He also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. So ano pang blessing? Kapatid, spiritual blessing? The blessing of the Holy Spirit. Ano ba yung blessing ng Holy Spirit? Ano bang ginagawa ng Holy Spirit? Ito po yung earnest. The earnest of our expectation. Ano yung natin in-expect? Yung inheritance natin sa langit. Yung ano bang nakalaan para sa atin sa langit, ginagarantiyahan ng Diyos yan na makakamtan natin. Binigyan niya tayo ng pauna. Binigyan ka na niya ng pauna. O ano man yan. At ano yung paunang bigay ng Diyos? Yung Holy Spirit. Kaya sigurado, lahat yan, bibigay sa atin ng anak. The Lord promised us mansion. The Lord promised that we will walk in streets of gold. The Lord promised that He will make all things new. Wala nang iiyak, wala nang malulungkot, wala nang mamamatay. Lahat yan tuto pa rin. Dahil ang Diyos nagbigay na sa atin ng down payment. When you say earnest, ano ba yung earnest? Brother Cello, alam na mga ano eh. Kung sinabing earnest is down payment, di ba? Paunang bigay, down payment. Sinabing earnest money, na talaga desidido ka muna ng isang bagay, para hindi na mapun sa iba. So, dadaon ka, di ba? Pag binigay yan, sigurado na yan. Hindi mo naman hayaan mawala yan, dinam mo. Kung malaking halaga yan, di ba? Saka sigurado ka, balikan yan. So, ang Diyos, ginagamit din yung sistema na yan, ano? Para lalong mabuhayan tayo ng loob, lalong lumakas ang ating pananalig, at ma-elevate ang ating pakiramdam. Kasi ang mga churches ng araw, nagdadanas na maraming hirap yan eh. So, para to keep them afloat, ano? Para papalutang sila ng konti sa kanilang mga mabibigat na mga karanasan sa buhay. Eh, binibigyan sila ng Apostle Paul ng maraming mga
mga halimbawa ng mga pagpapala. At isa na dyan ay yung Banal na Espiritu na nakatira na sa atin. Siguradong maaabot tayo sa langit, hindi lang sa ulap. Huwag po tayo mangangamba na pag nag-rapture, hanggang ulap lang tayo. Siguradong aabot tayo sa langit, mga kapatid. Dahil nasa atin ang Banal na Espiritu. The Lord God gave us a down payment na lahat ng promises ng Diyos, tutuparin niya. Lahat ng binitiwan niyang pangako sa atin. Isa na dyan yung pagkabuhay na mahuli. Nagsisimula ako ng isang tracks, yung tungkol sa resurrection. Pag-pray niyo po na matapos kasi nagsimula lang ako. Usually, mahirap sa akin makatapos. At pati yan, mga kapatid, tutuparin ng Panginoon niya na kahit mamatay tayo, kaya resurrect tayo. Dahil nagbigay na sa atin ng down payment, the Holy Spirit. So the Lord, the Holy Spirit makes God's promises remembered, siya nagpapalaala sa atin ng mga pangako ng Diyos. Kaya pag naalala natin yung mga pangako na yan, maangat na naman yung ating feelings. Kasi sa maraming pagkakataon, nadadaw tayo sa mundong ito, di ba? Meron kang promotion, hindi nangyari. Meron kang ina-expect na blessing, hindi namatay. Meron kang ina-expect, marami kang ina-expect na sana ganito nangyari, hindi nangyari. O meron kang mga disappointment sa buhay. Yan mga nagpapadown sa atin yan, di ba? Mga bagay-bagay na nagpapadepress sa atin. But when you remember God's promises, it can make you afloat, di ba? Sa iyong mga feelings. Nakakaangat sa iyo ng mga pakaramdam mong nadadown ka, di ba? Minsan, feeling mo, depressed ka, down ka. Pero pag naalala mo mga pangako ng Diyos, muli ka na namang elevate sa mga pakaramdam mo, sa emosyon mo. Puro na lang problema, mga kinakaharap mo, di ba? Hindi parating ganyan. It shall come to pass, sabi ng Bible, it shall come to pass. Behold, I make all things new. Because the sufferings of these present times are not worthy to be compared with the glory that shall be revealed in us. Pag naalala mo na naman yung promise na yan, at ang Holy Spirit, ang nagpapaalala niya, umaangat na naman yung pakaramdam natin. Kaya kahit na sobrang down mo na, napapangiti ka pa rin. Napapangiti ka pa rin, umaangat pa rin ang ulo mo. Hindi parati nakayok-ayok, lulugo. Aangat pa rin yan. Nakakatingin ka pa rin ng diretsyo. At harapin ang dapat mong ganapin sa gawain ng Panginoon. So the Holy Spirit and the guarantee of all God's promises. Yan po isa pang spiritual blessing natin. Verse 14, which is the earnest. Sabi niya, ang Holy Spirit is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. Ano ba yung purchased possession? Pag natubos, yung ating kaligtasan, kasi ang kaligtasan natin, hindi pa naman lubusang ganap. Meron pong aspeto ng ating salvation na hindi pa nag-fulfill. Ano yun? Yung glorification. Right? Tapos na yung adoption natin, regeneration. Tapos na yung natin, sanctification, progressive, positional and progressive. Pero meron pang hindi nangyayari sa atin. Nangyayari lang pagka na-receive natin ang glorified body. Kapag nangyari na po yung tinatawag na glorification. Kaya sabi niyan, until, sabi niyan, di ba? Until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. So mga kapatid, yan po ang ating mga blessing, So ang ating buhay Kristiyano, anong nagdidikta nito? Anong nagdidikta ng tempo ng ating buhay? Yung mga event sa surrounding? Masaya ba tayo dahil masaya ang happenings? Malungkot tayo dahil malungkot ang nangyayari sa paligid? Sana hindi natin inahayaan na yung mga event sa environment natin, sa surroundings natin, ang magdidikta ng tempo kung masaya tayo ito. Dapat ang Kristiyano, parating maligaya, may dahilang maging maligaya dahil nasa atin ang mga pangako ng Panginoon. At siguradong matutupad lahat ng iba pang mga pinangako ng Diyos dahil ang Holy Spirit nasa atin. So never allow
what's happening around us to dictate your happiness. O magdikta ng ating tempo kung magiging masigla tayo, magiging masigasig o hindi. Matamlay mo na ako ngayon kasi di maganda ang nakikita ko. Maganda mo na maglingkod ngayon kasi maraming blessing sa akin ng Diyos. Hindi yung gano'n, ano? Kristiyano sana stable. Sabi ng Bible, in season or out of season, may bagyo o walang bagyo. May maganda, constant sana ang lahat ng Kristiyano. Maging constant tayo sa ating pananalig, sa ating devotion sa Panginoon. Hindi pag lumalamig ang panahon, malamig din tayo sa Panginoon. Pag mainit ang panahon, mainit din tayo. Sana po hindi ganun, knowing that we have all God's promises at naging recipient tayo ng mga spiritual blessings. Kapag na-realize po natin ang malalim yan, yung mga spiritual blessings na yan, hindi tayo masyadong magiging affected, ng mga nangyayari sa ating paligid. Whether you have little or much, wala masyado sa iyo, kasi alam mo, nakatanggap ka ng maraming spiritual blessings. Okay, tayo dito mayo, pag-ukas ko sa ating panalangin. As kumilingan ni Brother Chelo, close tayo sa prayer. Amen. Nangako po. Amen po.